Jeremiah chapter 30 verse 17 says, "For I will restore health to you and heal you of your wounds, saith the Lord." Let us pray. Our Heavenly Father, thank you so much, Lord God, for this wonderful opportunity that you have given us once again to praise your name, to give glory to you. Please forgive us, O Father, for all of the sins that we have committed against thy name. We pray, Father, that you anoint us with the power of the Holy Spirit today, and may you help us, Father, to be empowered, to be hidden by your love, your mercies, and the peace that passeth all understanding that comes from you alone. Guide us, especially the viewers of Kaalamang Pangkalusugan, and may you help us, Father God, to follow the 8 laws of health, because we ask all these things in the mighty name of our Lord and Savior, Jesus Christ. Amen. Amen. Good afternoon, everyone. And good afternoon, Doc. Good afternoon. Naku, Doc, alam mo, napakaganda nitong shinare natin ngayon, no? Sa Jeremiah chapter 30, verse 17. And sa atin pong mga manonood, ay tawagin niyo na po lahat ng inyo pong mga kamag-anak at mga kakakilala at i-share niyo na po ang Kaalamang Pangkalusugan, dahil dito po ngayon ay pag-uusapan po natin, mga kaibigan, ito nga namang nasa Jeremiah chapter 30, verse 17. Dahil ang topic po natin ay may titulong, Careful Habits Ensure Good Health. Di ba merong teleshare nung araw yung careful of my, ano yun? Careful of Be careful with my heart. Ayun, be careful with my heart. Yeah. So tayo naman, be careful with my health. Yes, totoo yun, Doc, no? Let us be careful of our health. Yeah. Okay, so ngayon, Doc, dahil napag-usapan natin itong ang topic regarding sa pag-iingat ng ating pong katawan, itong ating health, lalo na nabanggit natin, Doc, naumpisahan na talaga natin na talagang yung kalusugan talaga ng bawat isa sa atin ay napaka-importante. Kaya nais po namin ibahagi sa inyo ang nakasulat po sa Sons and Daughters of God, dito po sa page 172. The mind does not wear out nor break down so often on account of diligent employment and hard study, as on account of eating improper food at improper times, and of careless inattention to the laws of health. Irregular hours for eating and sleeping sap the brain forces. The Apostle Paul declares that he who would be successful in reaching a high standard of godliness must be temperate in all things. Eating, drinking, and dressing all have a direct bearing upon our spiritual advancement. Health is a blessing which few appreciate. Many eat at all hours, regardless of the loss of health. Then gloom covers the mind. How can men be honored with divine enlightenment when they are so reckless in their habits, so inattentive to the light which God has given in regard to these things? Life is a holy trust, which God alone can enable us to keep and to use to His glory. But He who formed the wonderful structure of the body will take special care to keep it in order if men do not work at cross purposes with Him. Health, life, and happiness are the result of obedience to physical laws governing our bodies. If our will and way are in accordance with God's will and way, if we do the pleasure of our Creator, He will keep the human organism in good condition and restore the moral, mental, and physical powers in order that He may work through us to His glory. If we cooperate with Him in this work, health and happiness, peace and usefulness are the sure result. He did not die for us in order that we might become slaves to evil habits, but that we might become the sons and daughters of God, serving Him with every power of the being. My dear young friends, advance step by step until all your habits shall be in harmony with the laws of life and health. Amen. Napakaganda, Dok. Kaya ito yung pabalita na kailangan ng ating natin una at ng mga viewers natin, na it's not just something that the moment we learn something about the Word of God, in the Bible, and that is something good enough. But in reality, we must understand fully
that without getting a quality habit, there's something gonna happen, especially on how we build up a quality health. Kaya ang sabi dun sa Colossians 3:17, whatsoever you do, do all in the name of the Lord Jesus. Amen. Thanks to God and the Father of Him. Ibig sabihin yung gawin mo lahat yung bagay na makalulugod sa ating Panginoon. Amen. Kaya kung ating pag-aaralan yung pagbubuo ng careful ng good habit, it's not that easy, to be honest. Mas madaling buuin yung yung mali kaysa rin sa tama Kaya isang point na, for example, may kaibigan nga ako, hindi ko naman itinatago ito, may kaibigan ako, talagang sanay siya na alas 7, tulog na palibasa, habit niya yun, part na ng buhay niya, lifestyle. So, ang point natin dito, yung magagandang habit, katulad nung lagi ko nababanggit, yung huwag kakain ng madalas, huwag kakain ng malakas, huwag kakain ng mabilis, at huwag kakain ng stress. Pangalawa, alam natin yung pagkain dapat may regularity. Hindi yung almusal mo, alas 8, bukas alas 10. And then alas 10 ngayon, bukas alas 11. Ibang parang wala ka ng sariling time dun sa oras ng pagkain mo. At bukod pa rin sa pagpili na kung anong pagkain yung kakainin mo. Kaya talagang kung makikita natin talaga, once you enter with these kinds of, what you call it, area ng pagbubuo ng tinatawag na bahagi, na kung paano ang kaaway ay talagang hindi naman tayo pwedeng dayain dito sa mga pabalita ng katotohanan, lalo na sa banal na kasulatan. Pero ako'y naniniwala, ang numero 1, na pandaraya ng kaaway, ay kanyang pasukin itong tinatawag na kabuuan ng ating pagkatao na may kinalaman sa pagpapakasakdal. Ito na nga yung ating kalusugan. Kaya dito sa aklat na ito, kaya sinabing healthful living, ito na nga yung good habit. Ito na yung tinatawag na guidelines natin. Kaya nga sa page 60, ibig ko lang bigyan ng ulitin ito. At ang sabi rito, ang pinaka-originator talaga ng karamdaman ay si Satan. Satan is the originator of disease. There's a divinely appointed connections between sin and disease. So bakit gusto ng kaaway na tayo magkaroon ng karamdaman? Una-una, the same book. Napakaganda ng pagkapaliwanag dito ng ating propetisa tungkol doon sa bahagi na, ang sabi nga dito it should ever be kept prominent, page 54, that the great object to be attained through this channel is not only health, but perfections and the spirit of holiness, which cannot be attained with diseased bodies. So dito natin nakikita, dahil alam naman natin yung message ng righteous by faith, alam natin yung Matthew 5:44, Matthew 5:48, alam natin yung sa 1 Peter 1:15 na siya'y banal. At kailangan din nating tinatawag na magkaroon ng kabanalan na binanggit sa 12:14 ng Hebrew, na sa Revelation 14:12. Na ito yung tinatawag na bahagi na ang kaaway pala, pag ang karamdaman pala ay nagsimulang nag-take over, tumasok sa ating katawan, ay meron palang epekto to sa brain at sa kabuuan ng ating katawan. Kaya kailangan nating maintindihan na ang ibig ng ating Panginoon, magsimula tayong bumalik doon sa tamang mga bagay na dapat nating makasanayan, na ito may kinalaman doon sa tinatawag na batas ng pangkalusugan, yung 8 utos ng pangkalusugan, ito yung 8 laws of health, na siyang mag-uuli yung tinatawag na kasiraan o yung tinatawag na problema na pumasok. Saan? Sa buong sangkatauhan mula nang nahulog ang ating mga magulang sa kasalanan. Totoo, Dok, no? I agree with you. Kasi alam mo, sa atin pong mga manonood, no? Hindi po biro kasi yung word na habits. And even the Bible, it says na kapag yung naging habits natin, magiging character natin yun. At eventually, talagang naka-inculcate na yun sa atin kasi yung character na binubuo natin dito po sa lupa ay siya din naman ang magiging character natin sa langit. Pero alam naman po natin, mga kaibigan, na kung ano po ang karakter ng ating pong Panginoon, nakasulat po yan sa Galatians 5:22 and 23, di ba? Sa mga verses na yon, na kung saan dito pa lang dapat ay nadadalisay na tayo, dito pa lang dapat na-refine na tayo, and we cannot do that without the help of God. Kaya ang daming tinatamaan dito sa message ng pangkalusugan Kasi nung pumasok nga yung tinatawag na save, always save.
para bang kahit anong kainin mo, Okay at na kahit lang. ano yung maling habit mo, tinanggap mo si Kristo, parang naset aside na itong third John, yung I wish above all things, that thou mayest prosper and be in health, na binanggit dun sa Matthew 5:10, na kung ano man yung ginawa mo sa katawan mo, mabuti o masama, mananagot ka. So, ibig sabihin, meron ka palang bahagi. May na gagampanan. pananagutan ka, yes. At ang napakaganda, sa page 59 nga ng Counsels on Diet and Food, itong aklat na ito, may kinalaman ng pagbabago ng pangkalusugan sa pagpapakabanal. Kaya pala tinawag dun sa page 75, the same book, itong aklat na ito, na part ito ng gospel, ang pangkalusugan. Na kung tawagan naman sa librong ito, health reform. Amen. At doon sa chapter na yun, page 75, ay may relasyon pala yung 7 salot. Kaya pala hindi tatablan ng karamdaman ng mga anak ng Diyos sa mga huling araw. Amen. Ay gawa nung kabahagi dito, kaakibat yung part mo. Hindi pa pwedeng gusto mong huwag kang dapuan ng salot ng karamdaman, pero yung 8 utos ng kalusugan, walang puwang sa iyong puso't kaisipan. Hindi gano'n ang tamang pangunawa. Hindi ko mo na-bless na tayo ng Panginoon dahil tinanggap mo na siya. Bago ka pa lang nagsisimula sa tinatawag na paglago, doon sa tinatawag na kaalaman na siya magtuturo sa tao na kung paano mapamahayanan siya ng liwanag o yung kapangyarihan ng banal na Espiritu na makita yung pagkakaiba ng mga anak ng Panginoon sa sanlibutan na sila yung exempted sa mga karamdaman. Bakit? Dahil sila merong rules of life. Amen. That's what's the kaalaman pangkalusugan all about. Thank you so much. Na ibig ko lang basahin dahil pinag-uusapan natin yung kabanalan. Ang sabi rito, page 73 ng Last Day Events, if we find no pleasure now in the contemplations of heavenly things, if we have no interest in seeking knowledge of God, in the knowledge of God, no delight in beholding the character of Christ, if holiness has no attraction for us, then we may be sure that our hope of heaven is vain. Nakakalungkot yun, Dok. So, alam natin ang papakabanal ay kabahagi ang kalusugan. Na binanggit natin kanina. Na yung tinatawag na pagpapakabanal o yung tinatawag na kasakdalan at pagbubuo ng karakter ay merong kinalaman dun sa kahirapan ng mga taong dinadapuan ng karamdaman. Kaya hindi ko halos kaya inuulit-ulit ko ito. Kaya ang sabi, if it should ever be kept, be prominent that the great object to be attained through this channel is not only health, but perfections and the spirit of holiness which cannot be attained with diseased bodies. Kaya malinaw dito na kung wala kang interest sa mga pamamaraan na kung paano maabot natin yung tinatawag na pamantayan, na mabuo natin yung tamang kabanalan na ibig ng Panginoon na makita sa kabuhayan ng kanyang mga anak sa sanlibutan, kailangan magkaroon tayo ng kaisipan na dumaan tayo dito sa tinatawag na pamantayang ito. Amen. Totoo, Dok, no? And Kaya pag wala kang interes sa pangkalusugan at wala kang interes sa pagpapakabanal, na ang likas ng Panginoon ay kailangang makita sa buhay ng kanyang mga anak sa sanlibutan na binanggit sa 430 ng Christ Object Lesson, na ito pala yung tinatawag na kapangyarihan na yayanig sa buong sanlibutan pag nakita nila ang larawan ng Panginoon sa puso at sa buhay ng kanyang mga anak sa sanlibutan. Amen. Kaya kung pagka minsan maganda na yung nagpapakatotoo tayo Ang daling sabihin na we are Christian. Ang meaning pala ng Christian means, ang meaning pala nun dapat nakikita talaga yung karakter ng ating Panginoon. ng Panginoon Kung minsan sa sarili ko, sabi ko, Panginoon, patawarin mo ako. Nakikita ko naman talaga na siguro ako rin naman talaga yung dahilan nito. Siyempre, magiging mapagpakumbaba ka, mapagpahinuhod ka, mapagpatawad ka, matiisin ka. Ang sabi pa nga ron hindi ka nagtatanim at nagpatawad ka, hindi mo nililista. Meron akong mga nabasa na ito pala yung sikreto ng Panginoon Kaya pag naintindihan mo ro yung ugali ng Panginoong ito Kristo, talagang mamahalin mo siya Kaya nga to know him is to love him. Kaya pag nalaman mo na walang sawa siya, na patuloy na ginagawa niya lahat ng magagawa niya para lang mailigtas niya ang sangkatauhan, pero tayo na rin mismo ang umaayaw dahil ayaw nating tayo mapamahalaan. Likas ng tao yan Piling na akala niya alam na. But in realidad,
kailangan natin siya. Totoo, Dok. Kaya po sa atin pong mga manonood, napakaganda po nung atin pong binabahagi ngayong araw pong ito. Kaya nais po namin imbitahan po kayo na kung meron po kayong mga comment, suggestion, may mga katanungan po kayo, ay isend nyo po yan sa mga numero po na magpa-flash po sa inyong screen o i-commento nyo po yan dito po ngayon sa Kaalamang Pangkalusugan. Or kung meron po kayong mga personal experiences, especially yung mga habits natin. Because remember, yung habits po natin will become our character in the future. Di ba, Dok? Kaya napaka-importante. Alam mo, Dok, ang nais ko lang na balikan doon sa binasa natin kanina sa Sons and Daughters na devotional ay yung word na health is a blessing which few appreciate. Totoo yun, di ba, Dok? Kasi lalo na ako, isa akong medical professional. So bilang isang nurse, aware ako, and most especially, syempre naman yung atin pong ibang mga medical professionals din na nanonood sa atin ngayon, na talagang aware kami kung ano yung mangyayari sa katawan namin kapag kami ay naging matigas ang ulo. At alam mo ba, Dok, isa to sa mga talagang napansin ko talaga. I think bata pa lang siguro ako, marami na ding mga medical professionals ang may alam nito na mas takot magpa-ospital, mas takot magpagamot, mas takot magpatingin at magpa-check up ang mga medical professionals kesa sa mga taong hindi medical professional. Kasi alam nila kung ano mangyayari sa kanila. Paiinumin ka ng sandamakmak na gamot. Sasaksakan ka ng kung ano-anong mga gamot. Nako, di ba, Dok? Extraction ng blood, lahat na kukunan ka ng dugo, lahat ng yan. Magastos. At hindi lang yun. Na-experience ko yan nung nasa States ako. Siyempre, nung natapos ako nung respiratory, siyempre kami humahawak ng mga COPD patient. Ito may mga any lung problem. Ay nakita ko kung gaano kahirap yung inaabot ng mga na-hospital. At isang bagay lang yung nagbigay sa akin ng motivation, yung ayoko ron. At kung pipiliin mo na hate mo na ma-hospital ka, alam ba unang-una na kung bakit ayokong ma-hospital? Yung 1 linggo mo sa hospital, taon mong paghahanap buhayan. Di ba sayang yung pera na ibibigay mo lang sa wala namang kahalahalaga. Na dito nga lang sa ating bansa pag na-confine ka ng 2 linggo, lalo na yung atake sa puso yung sakit mo, 1 milyon ang bibilangin mo. Ang tanong, gaano mo kaya katagal iipunin ng 1 million, lalo na kung ordinaryong empleyado ka lang. Doon na lang, yun ang number 1. Unang-unang isipin mo, mas pipiliin ko na lang na mag-ingat ako at sumunod ako kung ano man yung makabubuti sa katawan ko, kaysa ibigay ko lang yung pera ko, na yun namang paggagamitan ko, alam ko rin naman na ako din naman ang merong kapabayaan dito. Totoo, Dok. Ang masasabi ko ang hospital, I'm sorry to mention that, harang. Kawawa ang tao. Yes. Para hindi ka maharang, lahat ng doktor ibibigay sa'yo. Kunyari, dinala ka, meron kang lung problem. And then later on, nagka-problema ka sa kidney, kukuha ng kidney doctor. And then pagka nagkaroon ka ng tinatawag na yung bumaba yung immune mo, nagkaroon ka ng tinatawag na kumbaga sa allergy, bibigyan ka ng panibago na naman. Hanggang sa nakapitong doktor ka na. Totoo, Dok. And at the end of the week, 3, 4 na doktor mo. At lahat yun may bayad, Dok. Lahat yun may bayad. Yes. Kaya pagtatanungin mo ako, mag-exercise na lang ako, magbe-vegetarian ako, Amen. matutulog ako ng maaga, Yun. at magpapahinga ako sang-ayon sa tama Amen. para sigurado akong atitira ako sa magandang lugar. At hindi mo ako mapapakain ng mga pagkain. Alam mo kaya naman, ito, bato-bato sa langit. Ito naman, napanood ko sa YouTube . Oh, ano, Dok? Sinusunog yung biskwit. Biskuit? Yung pala mga biskwit na yan, plastic. Hindi nangangamoy plastic at hindi nalalaglag. Sindihan ninyo. Aba. Ano malay ng mga tao? Hindi pag nagkaroon ko ng sakit sa bituka, nagkaroon ka ng kung ano nung nararamdaman sa tiyan mo. Kung minsan nagtataka, bakit ako nagkaroon ng ganito? Paano? Plastic na pala yung mga biskwit. Naku, itatry ko nga yan, Dok. Kaya nga, tayong mga nanonood ngayon, bato-bato sa langit, hindi ko sinasabi ito para pabagsakan itong mga nagtitinda niyan. Bakit hindi i-check ng BIPAD yan? Di ba? Yes, Dok. Kaysa maubos yung pera ng ating mga mamamayan. Na ang mga tao, katulad ng bigas. Marami ko nakita sa YouTube,
Pag binabad mo sa tubig, umaangat. Yan, umalay ng mga Pilipino na plastic yan. Kaya careful. Yes. Naku, Dok. Pag Grabe, nagkasakit- eye-opener talaga yun. Tapos pag nagkasakit ngayon, Welcome. welcome. Welcome po kayo. Kaya mas pipiliin ko na maging habit ko na i-check ko muna yung bigas na iluluto ko. Yes, Dok. At pag nakita kong biskwit, i-check ko muna. Sunugin ko nga. Sunugin, oo nga, Dok, Pag di ba? nangamoy plastic, huwag mong kainin. Totoo, Dok, di ba? Eh, kalutong naman talaga, talagang masarap eh. Talagang pag hindi mo alam, talagang... Pero balita ko, nakapasok sa noodles eh. Naku, ayan na, mga kaibigan. Sinimulan sa biskwit. Ako, Sumunod ang bigas, ngayon nasa noodles na po tayo. Ay nako, wala. Ito po walang bato-bato sa langit, tamay magagalit. Talagang ito walang personalan, kalusugan lang pinag-usapan dito. Bakit? Mahirap yung nadali ka dahil wala kang alam. Ang tawag diyan, lack of knowledge. Totoo, Dok. Siyempre nakalagay ito sa binasa natin, remember? Na ang palatandaan ng totoong reliyon ay nagtuturo ng tinatawag na mga bahagi ng may kinalaman sa tamang pagkain. Yes. At lalayo, ituturo daw yung, di ba nabasa natin yun? Hanapin natin, para naman siguro, para, alam mo, At saka alam mo, Dok, habang hinahanap mo yun na sa atin pong mga manonood, hindi po talaga biro na maging complacent tayo, na maging pabaya tayo sa atin pong mga kinakain. Kasi lalo na ngayon, hindi natapos sa COVID. Ngayon, meron namang mga bagong mga naririnig tayo, mga viruses, mga flu, di ba? Mga pox na yan. Pero alam niyo po mga kaibigan, nais ko lang din po na basahin ulit yung kanina pong binasa natin sa Sons and Daughters na importante po talaga ang atin pong health, life, and happiness are the result of obedience to physical laws governing our bodies. So, ibig sabihin po talaga mga kaibigan, yung ating pong kalusugan, yung buhay po natin, yung ating kaligayahan, di ba? Yung talagang kagalakan natin sa buhay natin, resulta yun ng ng pagsunod daw po natin saan? Sa utos ng ating Panginoon. Kaya kung gusto nyo pong magkaroon ng mahabang buhay, kung gusto nyo pong sumaya, sumigla, maging magalak sa pagpupuri ng ating Panginoon at maging malusog, kailangan po nating sumunod, mga kaibigan. Basahin natin. Sige, Sabi Dok. nga, basa. Yes, basa, Dok. 457. Keep the work of health reform to the front. Kaya hindi ako nahiya na tayo yung ilagay sa una. Yun. Is the message I am instructed to bear. Show so plainly its value, a widespread need for it will be felt. Abstinence from all hurtful food and drink is the fruit of true religion, period. Amen. Sino ba nagtuturo nitong mga yan nung araw pa? Kaya ang point ko rito, I'm more than glad and thankful for it because I'm part of the group of people na meron tinatawag na pabalita na may kinalaman sa 1800 pa nakasulat itong tinatawag na pangkalusugan na ibinibigay niya yung tinatawag na gawain na kailangan ilagay sa unahan. Bakit? Dahil ang palatandaan ng isang totoong iglesia o totoong relihiyon ay talaga nagtuturo na huwag kakain ng mga pagkain makakasira ng kalusugan. Amen. Anong gagawin natin? Tatanga na lang tayo? Hindi, Dok. Makikiayon tayo dito sa mga walang malay. Hindi, Dok. Kailangan nating tumayo. At ating ipakilala at ipakita na time for us, especially Seventh-day Adventists, na maintindihan naman natin ang pangailangan dahil hindi natin mamamahal ang Panginoon kung hindi natin mararamdaman ang pangailangan ng mga tao sa ating kapaligiran na kumakain na hindi nila alam yung mga pagkain dapat iwasan. Kaya pag pinag-usapan natin itong processed food, talagang kasama talaga yan. Kaya nung malaman ko yan, alam mo yung mga binanggit ko kanina ng mga biskwit, taon yan eh. Hindi nasisira eh. Ang taas ng preservative. Totoo, Dok. Kaya Para tumagal. alam mo yung embalming effect? Yes. Kasi parang nilagyan niya na mataas ang preservative eh. Kung baga sa patay, talagang mataas ang amount ng embalsamo na nilagay dyan eh. Ba't ko naman lalagyan ng katawan ko niya, buhay pa ako. Totoo, Dok. Ang mga patay lang ang ini-embalsamo. Ang patay lang ang nilalagyan natin ng formalin. Iyan. Eh ngayon, ang tanong, bakit pinapayagan ihalo yan? Para lang ma-supply yan?
Pero hindi naman natin ito dinadown. Yes. Part ng choice naman yan eh. Opo. Alam mo naman, may mga sigarilyo dyan, may mga alak dyan. Pero kung hindi mo naman bibili yan, hindi ka naman pupwersahin ng ating mamamayang, ng ating pamahalaan. Ang tao, binigyan tayo ng kalayaan, kailangan lang natin mabuksan yung daan na magkaroon naman ng choice naman. Alam mo, Doc, kanina sinasabi natin, no, yung kaninang binasa po ni Doc sa Councils on Diet and Foods po yun. Nais ko din po na basahin po sa inyo yung nakasulat po sa Councils on Diet and Foods para po sa atin pong mga nagtuturo ng kalusugan. Ano po ang sabi dito? Sa page 456, the work of health reform is the Lord's means for lessening suffering in our world and for purifying His church. Teach the people that they can act as God's helping hand by cooperating with the master worker in restoring physical and spiritual health. Napakalinaw nun, Dok. Dapat maging kaakibat po tayo ng ating pong Panginoon. Pero ang mabigat dun, yung purifying His church eh. Yes. Sa Tagalog kasi, kung pag-aaralan mo yun dinadalisay ka, pinupurify ka. So, ibig sabihin, para ma-purify mo, madalisay mo, ang mga kaanib sa iglesia ay sa kalagayan na maipresent mo yung mensahe ng pagre-reforma ng pangkalusugan at doon magkakaalaman kung sino talaga ang seryoso riyan. Totoo, Dok. Ito yung tinatawag na, kumbaga sa ginto, talagang, ano tawag doon? Sinasala. Dinadalisay. Yes. Ang pandalisay pala itong, kaya pala yung bansang Israelita, binanggit natin ng mga nakaraan. Nang pinagkaloob na ng Panginoon yung mana, wala, nagkabukingan eh, kung sino talaga yung totoo sa kanila. Siguro, magpakatotoo tayo mga Adventist. Di ba yung page 63? The same book. Meron binanggit dyan yung translation diet. Hindi ba tayo nangangarap na makarating sa pangalangit dahil yung kanyang ikalawang pagparito? Yun ang ating pinapangarap sa buhay. Na dumating yung time na tayo'y sasama dun sa regalo na buhay na walang hanggan. Pero merong tinatawag na unspecified. Yung pagkain na may kinalaman doon. Na yung mga itatranslate sa langit. Pag sinabing translation diet, ito yung survivor. Ito yung tinatawag na mga natira na may dibdib. Na talagang, kumbaga kay Shadrach, Meshach, and Abednego, talagang buo yung loob nito. Hindi basta na lamang bumigay ito, kahit hinainan pa ng hari ng mga pagkaing alam nila na po pwedeng ikamatay nila. Pero anong kanila ipinakita? Talagang meron silang tinatawag na paninindigan. That's what we need of today, especially with our young people. Yes. Na kailangan natin ng more young people who will be willing enough to stand for the principles of truth and be able to show them the benefits of yung tinatawag na mensahe ng pangkalusugan. Totoo, Doc, no? And ito po yung sinasabi po dito sa page 63 ng Councils on Diet and Foods. Ang sabi po dito, if all who profess to obey the law of God were free from iniquity, my soul would be relieved, but they are not. Even some who profess to keep all the commandments of God are guilty of the sin of adultery. What can I say to arouse their benumbed sensibilities? Moral principles strictly carried out becomes the only safeguard of the soul. If ever there was a time when the diet should be of the most simple kind, it is now, mga kaibigan. Meat should not be placed before our children. Its influence is to excite and strengthen the lower passions and has a tendency to deaden the moral powers. Grains and fruits prepared free from grease and in as natural a condition as possible should be the food for the tables of all who claim to be preparing for translation to heaven. Napakalinaw to. Sino bang nagbigay niyan? Ang Panginoon do. Tingnan mo sa 92. Mga kaibigan. Specified sa page 92 ng Councils on Diet na huwag tayong humina ang ating paninindigan tungkol dyan dahil napakarami yung nagsasabi na enough na raw ba? Saan daw ba tayo kukuha ng protina? Pag tayo ay tinanggal natin itong pagkain ng flesh food, napakalino naman. Yung tinatawag na yung pagkain doon ng fruits, nuts, grains, and vegetables. Pakibasa mo na. Ito na, Doc. Ang sabi po sa page 92, mga kaibigan, ng Councils on Diet and Foods, in grains, fruits,
vegetables and nuts are to be found all the food elements that we need. Period. If we will come to the Lord in simplicity of mind, He will teach us how to prepare wholesome food free from the taint of flesh meat. Amen. Free. Yes. At siya yung tutulong sa atin. Paano ako matatakot? 40 years na akong vegetarian. Amen. I'm still okay. Yes. At mas malakas ka pa, Dok, sa mga nakita ko. Eh, nakita ko naman talaga yung benefit eh. Kaya nga yun yung hindi ko kayang itagol sarili ko eh. Hindi man ako ganun ka-perfect, hindi naman ako ganun kalusog. Siyempre, tao din naman ako. May mga limitasyon din, meron din tayong whatever. Pero nakita ko yung pagkakaiba. Na talagang na-enjoy mo talaga yung benefit na iba yung lifestyle mo kaysa lifestyle ng iba. Kaya ito yung point natin dito na kung ikaw ay nag-iisip na baka kulang ka doon sa ganung uri ng protina, mas paniniwalaan ko to. Kaya nung napag-aralan namin yung may kinalaman sa science po ng natural diet, sinimulan namin ito sa basic science of nutrition. Na siyempre, ang pinag-aaralan natin dito, yung 6 nutrients na yun. Yung tinatawag na essential fats, essential amino acid, minerals, vitamins, complex carbohydrates, and water. So, nang pinag-aralan namin lahat ito, unang-una, ang isang nakita ko dito, sa area po ng natural healing, kaya lagi kong binabanggit ito, hindi dahil lang sa paulit-ulit ako. Pero ibig ko lang palakasin ang tinatawag na pananalig o pananampalataya ng mga viewers natin. Unang-una, para makasiguro ka na kung ikaw ay merong tinatawag na problema sa kalusugan, ang manifestation para makita na gumagaling ka, kailangan ma-normalize ang blood pH mo. Yes. It means healing will manifest. Yung number one na nagpapanormalize ng blood pH ay ang green stuff. One of the most important material na nagpapanormal ng blood chemistry, itong green blood, itong green pigment, green chlorophyll. And at the same time, kung titingnan natin, yung mga material na ginagamit ng blood for repair and for regeneration, green pa rin eh. Kaya kita may mga kalabaw. Tingnan mo mga kambing at mga... Malalakas. Bakit? Lagyan mo nga ng tinapay yung parang at damuhan eh. Aamuin lang eh. Totoo do. Damo pa rin ang kakainin nila eh. Subukan mo yung kambing. Maglagay ka ng anything dyan. Tsokolate. Hindi niya balatan mo na. Balatan mo na yung tsokolate. Iabot mo na. Ikaw na magsubo. Ayaw nung kambing. Yes, totoo, Dok. Pero ang tao, wag naman tayong masyadong kala naman natin, tayo na yung pinakamatalino. Matalino tayo, walang problema dyan. Pero ang point, hindi tayo marunong mag-recognize kung ano yung pagkain na dinisign ng Panginoon sa kanyang mga anak na nilalang sa libutan. Kaya ang nangyari, hindi makuha natin ang tamang lifespan. Namamatay tayo nang wala sa panahon. Kaya nung malaman ko yung mga green stuff na yan, na ito palang tinatawag na kung paano mag-regenerate at magpalit ng panibagong dugo, tissue at organ, number one pala na ginagamit ng katawan at pang-build. Itong green stuff. Kaya tuwan-tuwa ako dahil ang Pilipinas, year round, lahat ng gulay. Amen. Kaya mas pinili ko yung bansa natin. Amen. Dahil kung dumating yung time ng Sandelo, basta may tanim ako sa likod bahay, mabubuhay ako. Amen. Totoo yan, Dok. Paano kung dumating na yung digital cash? Yes. Hindi ka na makabili. Revelation 17, Revelation 13. Nakikita na natin, digital identity. Kitang-kita na natin itong crisis na po pwedeng mangyari anytime from now. Ang sabi nga, magkaroon ng food crisis before end of the year. Dahil nagtataasan ng gasolina, sasabayan commodities ito, nabutan ka sa kamay nilaan. Totoo, Dok. Sobrang mahal ng bilhin, hindi nag-match ang kita mo. Mas mabubuhay yung mga taga-probinsya. Yes. Come on, viewers. Let's open our eyes. Amen. It's time to be very careful. Thank you so much, Dok. Kasi pinag-usapan natin dito kalusugan. Pag tayo nagutom at kulang sa pagkain, bibigay. Totoo, Dok, di ba? Yung tipong anong tawag yun? Bigyan ka lang ng kahit ano na parang kumbaga equivalent, ipalit mo yung sabat mo para sa 1 kilong bigas. Naku. Si Isaw nga eh. Panganay eh. Nung araw, alam ba yung meaning ng pagiging panganay? Ano, Dok? Naku po. Tinanggal mo yung blessing sa'yo. Yes. Nakuha nga ni Jacob eh. Kasi sa isang tasang lentil soup, bumigay siya. Nadaya pa siya.
Totoo, Dok. But anyway, pinag-uusapan natin itong kagutuman o pagkain. May pag tayo hindi naging matalino, pwedeng yan ang gawin ng kaaway para madaya tayo. Tama, Dok. Alam mo, sa atin pong mga manonood, nais din, kasi pinag-uusapan natin tong habits natin, kailangan maging careful tayo sa ating pong mga kinakaugalian. Dok, another thing po, from Counsels on Diet and Foods, page 93, ang sabi po dito, investigate your habits of diet. Period. Ulitin ko po mga kaibigan, investigate your habits of diet. Period. Malinaw na malinaw po mga kaibigan, kailangan natin imbestigahan, suriin natin mabuti ano ba yung habit natin ngayon sa hapagkainan. Paano ba magluto si nanay at si tatay? Paano ba kumain ang buong pamilya sa hapagkainan? Tama po ba ang hinahain natin mga nanay sa ating pong pamilya? Tama po ba sa ating pong mga chikiting, sa ating pong mga kabataan? Tama ba yung mga kinakain natin at ipinapasok natin sa ating pong katawan? Let us continue reading. Study from cause to effect, but do not bear false witness against health reform by ignorantly pursuing a course which militates against it. Do not neglect or abuse the body, and thus unfit it to render to God that service which is His due. To my certain knowledge, some of the most useful workers in our cause have died through such neglect. To care for the body by providing for it food which is relishable and strengthening is one of the first duties of the householder. Sino po ba mga kaibigan ng householder natin? Ang ating pong mga magulang, ang ating pong nanay at tatay. Better by far have less expensive clothing and furniture than to scrimp the supply of necessary articles for the table. Narinig po natin, hindi po ako ang nagsabi, binasa lang po natin mga kaibigan. Ang sabi po, imbestigahan natin, suriin natin ang ating pong mga kaugalian sa hapagkainan. Yung pinaka-diet natin, yung mga kinakain natin. Dahil ano po? Ignorance, sabi nga po sa ating law, sa ating pong sa ating pong law, kung hindi po ako nagkakamali, ang sinasabi po sa ating pong konstitusyon ay ignorance excuses no one. Ignorance of the law excuses no one, mga kaibigan. Kaya magbasa po tayo, mag-aral po tayo, alamin po natin kung ano po talaga ang plano ng ating Panginoon sa ating pong buhay, sa ating pong katawan. Dahil ito pong katawan na to, nag-iisa lamang po. Ito pong katawan na to, ang templo ng banal na Espiritu. Paano tayo mapupuspos ng banal na Espiritu kung tayo po mga kaibigan, ang sumisira sa templo ng banal na Espiritu. Kaya nakakalungkot po mga kaibigan na isipin na ang lahat po sa atin ay ano po, may pananagutan. Ako man po may pananagutan, si Doc may pananagutan, lahat po tayo, lahat ng mga manonood, yung mga hindi pa nakakapanood ng Kaalamang Pangkalusugan, sabihan nyo na po silang lahat. Dahil hindi pa po huli ang lahat, ngayon na po. It is now to change our diet. It is now to follow God's law. Because I believe that God is coming very soon. Amen. Kaya nga sa early writings, page 48, lagi yung binabanggit ito, yung sabi doon, time is almost finished. Tapos meron tanong pa, yun yung June 27, 1851, in view, na pinakita kay Ellen G. White. Nang sabi doon, time is almost finished, but the question is, do we reflect the image of Christ fully? So ibig sabihin, ang preparation pala natin, kaya binanggit doon yung time is almost finished, kasi ang sabi doon, ang dami raw gawain, pero konti na lang yung time. Totoo, ang tanong, handa na ba tayo? Na binabanggit sa Christ Object Lessons, page 69, when the character of Christ perfectly reproduced within His people, and then He will come to claim them as His own. So yun yung pinopoint natin, na kung pagkaminsan, nalilibang tayo dito sa napakaraming mga bagay-bagay sa mundong ito, na alam naman natin na hindi naman importante yan. Pero kung pagkaminsan, namimiss natin yung importanteng bagay sa ating buhay. Dito nga sa manuscript, 62, 1900, ang ganda ng sinabi ni Miss White dito. Those who are sick in body are nearly always sick in soul. And when the soul is sick, the body is made sick. So ito yung point natin na talagang karamdaman talaga eh. Ang tawag dito salot eh. Salot ito eh. Ito yung sumpa eh.
Na kung pagka minsan parang tinanggap na natin na, kaya nga ang sabi rito sa isang ano ng ating propetisa, ang sabi nga yung ating kalusugan pala ang sabi nga the health should be as sacredly guarded as the character. Ibig sabihin, binabantayan pala itong kalusugan. Amen. Di ba kaya nga yung bangko, nilalagyan ng gwardiya? Baka mapasok Yes. Dapat ganun din tayo sa katawan natin. The security yung bangko, siyempre. Paano kung hold the pen? Pwede malulugi. Yes. Ang tanong, kailangan daw dating bantayan di lagyan mo ng security. Ano yung security? Yung kinakain natin. 8 laws of health. Yes. Amen. Ang problema natin, yung 8 laws of health, nasa atin. Pero hindi naman natin binibigyan ng value. Yes. And then, pag nakapasok ngayon yung tinatawag na terorista, Yan na. itong mga Sakit. namamasok ng katawan, na karamdaman. Yes. Kaya ang sabi dyan sa libro natin binasa kanina, anong mangyayari? Imposible raw. Sa isang taong may karamdaman na maabot niya yung kasakdalan at yung pagpapakabanal. Siguro ulitin mo ulit. Dito sa Healthful Living, tingnan natin. Alam mo, kaya ko inuulit-ulit ito dahil likas tayo mga tao na siguro ikaw na bumasa kasi maganda kang bumasa Alam mo, yung dila ng maedad na, iba na sa dila ng mga bata. Nais po namin ibahagi po sa inyo mga kaibigan na nakasulat po sa Healthful Living. It should ever be kept prominent that the great object to be attained through this channel is not only health, but perfection and the spirit of holiness, which cannot be attained with diseased bodies and minds. Kaya ang karamdaman, ito yung tinatawag na terorista yan. Ito yung ginagamit ng kaaway na, sige, pakainin mo ng plastic yan. Pakainin mo ng mga noodles na may plastic yan. Pakainin mo ng karne, na mga karning may mga sakit na yan. Para dapuan na yan mga karamdaman. Palibas ang tao, hindi tayo masyadong careful dyan. Kaya ang nangyari, yan ang naging resulta ng nakakahiya. Na pag ang tinapaan ng karamdaman ay tayo na pinagkalooban ng mga aklat, ng pangkalusugan, ito yung tinatawag na napakalaking kahihiyan. Totoo, Dok. Di ba? Nakakahiya yung Yes. Adventist ka, namatay ka sa atake. Totoo, Dok. Kasi sa atin ipinagkatiwala Dahil lang kinakain mo bulalo. Naku, Dok. Masarap yun. Kare-kare. Kaya mo bang matanggap yun? Na hindi mo pa naaabot yung tamang lifespan mo? Dahil lang doon sa kare-kare at bulalo at mga pinirito. Oo nga, Dok. Ito ba yung example na makikita? Saka basahin pa natin to, itong 2T400, tsaka itong Our High Calling 266. Para mapaliwanag natin ng todo na hindi biro itong mensahe natin pinag-uusapan. Ang sabi po dito mga kaibigan sa Our High Calling, page 266, perfection of character cannot be attained when the laws of nature are disregarded. For this is transgression of the law of God. At nais din po namin ibahagi sa inyo ang nasa Testimonies for the Church Volume 2, page 400. It is impossible for those who indulge the appetite to attain to Christian perfection. Ulitin po natin mga kaibigan. It is impossible for us, for everyone who indulge the appetite to attain to Christian perfection. Ulitin mo yung Our High Calling 266. Ang sabi po dito sa Our High Calling 266, perfection of character cannot be attained when the laws of nature are disregarded, for this is transgression of the law of God. Siguro maganda, linawin natin to. Hindi ba, meron yung pastor dito na nag-lecture at ang topic niya yung sinning against the Holy Spirit. Ang sabi niya, ang isa raw na kasalanan na laban sa banal na espiritu ay yung kasalanan na hindi mo hinihingi ng tawad. Yes, Doc. Ang tanong, meron bang humihingi ng tawad sa o nagigilty ka ng hangin na binibreath mo every night ay air condition at nakatira ka sa kalagitnaan ng syudad?
Wala do. 8 laws of health na pinag-usapan dito. Yes, at kailangan mo ng pure air. At the same time, meron bang humihingi ng tawad sa pagpupuyat? Wala do. Hanggang sa later on, hindi mo na maramdaman na kasalanan. Yung pala yung tinatawag na kasalanang paano malilinis at bibigyan ng kapatawaran. Kung hindi wala ka ka nang naman nararamdaman at hindi ka na nakukonsensya. Dahil para sa iyo, lifestyle mo na yan. Yun yung pinakamabigat niyan. Kaya ang sabi nga, imposible. Kaya ngayong hapon, alam ko, medyo mabigat itong ating pinag-uusapan. Dahil alam naman natin na yung gawain ng Panginoon, doon sa kabanal-banalan dako, ay patapos na. Paano kung hindi tayo masama doon sa kabilang ng mga anak niya na nagsipaglinis at inialay nila yung buhay nila habang may konting time pa na sa panahon natin, habang pinanonood ko nga yung may kinalaman dito sa digital identity, digital cash, itong tinatawag na New World Order, at itong pagkakaisa na ang ginagamit nilang justification, itong climate change, para magkaroon ng ipakapahingahan ng sanlibutan, na ihinto yung mga businesses or even mga sasakyan para maabot nila certain temperature na kailangang ma-save itong lugar na ating tinitiran na ang sabi ng ating propetisa 590 sa Great Controversy na ito yung palatandaan na ang Sunday Law ay Malapit. sinisimula na. Yes. Ang tanong ito, ang Sunday Law ba, anong palatandaan ito? Di ba ito yung pinakahuli? Na palatandaan na parating na siya. Yes. Kaya ako naniniwala kung lalaban ka nila, I'm sorry to use the word, kung ikaw din lang isusugal mo ng lahat sa panahon ngayon kung anong meron ka. Ibigay mo na kung ano man yung bagay na hindi tama sa buhay mo. At gawin mo lahat yung magagawa mo. Dahil no matter what, kaya handa ka kaya hindi, tatapusin na ng Panginoon ang sanlibutan ito. Dahil yung intensidad ng talino ng tao at ang kasamaan ng tao, grabe na. Na ito yung bagay na sabi ko sa sarili ko, Panginoon, tulungan mo ako na magkaroon ko ng lakas ng loob na hindi ko ikahiya kung ano yung totoo. At ako rin mismo sa buhay ko, mahingi ko rin ng tawag. Ito yung panahon ng cleansing eh. Kailangan natin ng total, what you call it, parang yung time ni Jacob. Na hindi sa huminto, talagang tinapanan niya, Panginoon. Yes. Hindi kita bibitawan hanggang hindi mo ako binibless. That's what we need of today. Yes. We need a quality revival within the church. And be able to realize that the time that we have is something iba na. Hindi na tayo nabubuhay ngayon na 30 years ago, 20 years ago. We are discussing something very vital na we must cooperate with them in order for us to be part of this, yung pagdadala ng maraming kaluluwa. Salamat, Doc. Alam niyo po, sa atin pong mga manonood, napakaganda po talaga ng ating topic, no? Yung pag-ingatan po talaga natin, maging careful po tayo sa atin pong mga habits. Why? Because, mga kaibigan, yun yung mag-e-ensure, yun yung magpapasiguro talaga, yun yung magiging mag-e-ensure sa atin na magkakaroon tayo ng magandang kalusugan pag sinunod natin ang atin pong Panginoon sa Kanya pong 8 laws of health. Alam niyo po, nais ko pong ulitin yung nasa Jeremiah 30 verse 17. Dahil alam ko po, mga kaibigan, na lahat po sa atin ay may pangangailangan sa tulong ng ating pong Panginoon, especially sa mga nagkakasakit sa panahong ito. Sabi po doon ng ating Panginoon, "For I will restore health to you and heal you of your wounds, saith the Lord." Mga kaibigan, kung kayo po'y nahihirapan ngayon, financially, mentally, emotionally, spiritually, lahat po ng yan. Socially, kung kayo man po ay laging nasa bahay lang dahil natatakot kayong lumabas ng inyong tahanan, manalangin po tayong lahat. Magpanalanginan po tayo, magtapikan po tayo. Magtulungan po tayo, mga kaibigan, na ispread po talaga yung kayamanan ng kalusugan na ibinahagi sa atin ng ating Panginoon. That's why God loves us so much. That's why He gave us the 8 laws of health. He gave us a lot of mercies, mga kaibigan. Napakamaawain ng ating Panginoon. Kaya kahit hanggang ngayon, ang kulit-kulit ng Panginoon, ulit-ulitin mo lang, anak, yung Bible. From Genesis to Revelation, nandyan lahat ng pangako ko. Kung kayo po ay natatakot magkasakit, kung kayo
po ay natatakot mawala ng pera, kung natatakot kayo wala kayong pangbayad, pangbili ng pagkain, pangtanim, pangtayo ng bahay, kung ano man yan, iluhod po natin sa atin pong Panginoon. Dahil yung mga habits po natin will be our characters in the future. Yung mga ginagawa po natin ngayon, yung mga nagiging daily activities po natin, yung day by day natin na mga habits ngayon mga kaibigan, yun po yung makikita sa pinakadulo habang naghihintay po tayo sa pagdating po ng atin pong Panginoon. Kaya alam mo, Doc, no, napaka-importante talaga yung word na value, kanina nabanggit mo na naman. Kasi we really need to value our life. Why? Kasi isa lang to. We really need to value our life, our health. Because hindi tayo yung may-ari nito, mga kaibigan. Tayo ay mga Tayo ay mga pinahiraman lang ng ating Panginoon. Ng katawang ito, hindi po ito sa atin. Kaya sa ating pong mga manonood ngayon, kung meron po kayong nais na i-share, kung nakaka-relate po kayo ngayon dito po sa topic natin about habits, you can share it. At pwede po namin yan na basahin po dito sa Kaalamang Pangkalusugan para lahat po tayo mga kaibigan ay may matutunan sa bawat isa po sa atin dahil ang Panginoon natin ay laging kumakatok sa atin pong mga puso. But anyway, ibig ko lang ipaabot sa ating mga mahal na mga kapatid na matagal na rin po akong credential as a literature evangelist. Kaya kung meron pong magka-interest na magkaroon ng aklat na ito, na hardbound, wag po kayong mag-atubili na kontakin niyo po kami at para naman po lahat tayo ay maging well-versed sa mga health lecture namin karamihang binibigay. Karamihan po ay nanggaling sa aklat na nakikita ninyo sa inyong harapan. Dahil para po sa akin, importante na maging open ang ating kaisipan dahil ang pangkalusugan ng numero 1 na sentro ng atake ng kaaway para masira niya yung tinatawag na number 1 organ, which is the brain, na siyang tanging basihan kung anong desisyon ng ating sasaydan, especially sa time na ating kinabubuhayan. Kaya ang sabi sa Healthful Living, page 10, paragraph 5, the physical organism should have special care, that the powers of the body may not be dwarfed, but developed to their full extent. And we are encouraging each and every one of you this afternoon that we must have a quality life. But in order to gain that, we need to have health in Amen. life. Thank you so much, Doc. At sa atin pong pagtatapos, mga kaibigan, nais po namin kayong anyayahan na samahan po kami para kayo po ay amin pong ipanalangin. Tayo po'y manalangin. Dakila po naming Diyos na mahabagin po sa lahat. Salamat po, Ama, sa inyo pong walang sawang pagbibigay po ng paalala sa bawat isa po sa amin. Salamat po, Ama, sa 8 utos ng pangkalusugan. Amen. Salamat po, Ama, sa mga libro na nailimbag at sa mga visions po, Panginoon, na ibinahagi niyo po kay Mrs. Ellen White para kami man po, Panginoon, sa panahon at henerasyon po namin ngayon ay magkaisa-isa at magtulong-tulong, Panginoon, upang mabasa po namin at maibahagi po namin, Panginoon, sa mga nangangailangan at sa sanlibutan ang inyo pong pangako ng kalusugan sa bawat Amen. isa po sa amin. Salamat din po, Ama, sa pang-araw-araw po namin ng mga pangangailangan na ipinoprovide niyo po sa bawat pamilya po na nire-represent po ng bawat isa po sa amin. Nagpapasalamat din po kami, Ama, sa mga manonood ng Kaalamang Pangkalusugan. At dalangin po namin, Panginoon, na ang bawat isa pong manonood, gayon din po kami ni Doc at ang amin pong mga pamilya, Panginoon, ay puspusin niyo po, Ama, ng banal na Espiritu dahil alam po namin, Panginoon, na kayo lamang po ang makapagbabago at makatutulong upang magkaroon po kami, Panginoon, ng right mindset, Panginoon, upang sundin ang 8 utos ng pangkalusugan. Tulungan niyo po ang mga nasa banig ng karamdaman na mga kaibigan, mga kamag-anak o mga kakilala po namin. Hilumin niyo po ang kanilang mga sugat, ang kanila pong mga kasakitan, ang kanila pong mga pinagdadaanan ngayon sa anuman pong aspeto ng kanila pong buhay. Ama, sa amin pong pansamantalang paghiwa-hiwalay sa oras pong ito,
Dalangin po namin, nagabayan niyo po ang bawat isa po sa amin upang magpalakasan po kami, Panginoon, magtapikan po kami, Ama, at magdalanginan po kami, Ama, na sa inyo pong pangalawang pagdating ay maging handa po kami na sasalubong na meron pong magandang kalusugan sa harapan ninyo. Dahil ang lahat po ng ito ay aming hiling at dalangin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Muli po mga kaibigan, nagpapasalamat po kami sa inyo pong pagsubaybay sa amin at nawa po'y samahan niyo po kami muli next week dito po sa Kaalamang Pangkalusugan.